Tuluyan na ngang nalaglag ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup matapos silang mass sweep sa Group A. Kahit isang panalo ay walang nakuha ang Gilas Pilipinas. Tamimi ngayon si Coach Chot Reyes sa nangyari at nabuhay nga ang sinabi niya noon na judge me in the FIBA World Cup. At eto na nga, pambabatikos mula sa mga fans ang inabot ni Coach Chot Reyes. Kung matatandaan mga idol ay noong nakaraang window ay pinrotektahan ni Jordan Clarkson si Coach Chot Reyes noon mula sa mga fans na bumabatikos sa kanya. At ngayon tila ba hindi na kayang protektahan ni JC etong si Coach Chot Reyes ayon kay Jordan Clarkson na kakaiba na umano at hindi pangkaraniwan ang pambubuo ng mga fans kay Coach Chot. Lalo pa at tayo umano ang host country. Inaasahan naman niya na batikos ang aabutin ni Coach Chot pero sa laban ngayon ay kakaiba umano ang galit ng mga fans. Even si Clarkson hindi kayang protektahan si Coach Chot. Samantala, nag-viral nga noong nakaraan ang pagsikmura ni Angel Delgado kay Jonmar Fajardo sa kanilang opening game sa Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic. Matapos masuntok si Abay at tinuro lamang niya ito at wala sa isip ni Fajardo na magiganti sa naturang player. Pero matapos mag-viral nun ay humingi ng sorry etong si Delgado kay Jonmar Fajardo sa kanyang pagsuntok dito. Ayon sa kanya na I'm sorry to him. He's great guy. I got to say my apologize to him. Ayon pa kay Delgado na hindi pa sila nagkausap ni Jonmar Fajardo. Pero kung mabigyan man ng pagkakataon na magkita sila ay hihingi daw ito ng pamanhin sa kanya. Deserve umano ni Fajardo ng apology from him. Lalo't alam niya kung gaano ka-humble etong si Fajardo. Hindi na yata kinaya ng konsensya ni Delgado dahil matapos nitong masuntok si Abay ay tila ba hindi man lang ito ginantihan. Swerte ka at si Abay ang naunahan mo kung si Abueva pa yon. Ewan ko lang kung may paglalagyan ka. Samantala sa kabila ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay umaasa ang mga Filipino Gilas fans na may malaking pagbabago na ang gagawin ng ating national team. Isa sa panawagan ng mga fans na hindi na muling hahawak pa si Coach Chot Reyes sa ating national team. Marami mga fans din ang nanawagan na kumuha na ng mga European coaches para sa exposure ng ating Philippine basketball. Marahil magtataka kayo kung bakit madalas panawagan ng lahat na European coaches ang kukunin. Isang European coach kasi ang nagbigay ng kasaysayan sa women's football team. Pangalawa, kahit ang USA ay unti-unti nilang na-adapt ang sistema ng European style. Isa kasi sa napansin ng mga basketball experts sa mga European style ay yung hindi nagtatagal sa kanilang kamay ang bola at maganda ang ikot nito. Umaasa ang mga fans na hindi na muling hahawak ang mag-amang Reyes sa ating national team. Kahihiyan ang iniwan ni Coach Chot para sa bansang Pilipinas, lalo pa dito pa nga sa bansa naganap ang laban. Ngayong tapos na ang FIBA World Cup para sa Gilas Pilipinas ay dito naman tayo sa gaganaping Asian Games doon sa China. Dito ay si Justin Brownlee naman ang maging naturalized player ng ating Gilas Pilipinas. Ang tanong dito ay kung si Coach Chot Reyes pa rin ba ang maging head coach dito. Dito ay muling patunayan ni Brownlee na importante ang chemistry kaysa sa pagiging NBA caliber. Ngayong September magsisimula ang laban mga idol kaya abangan natin yan. Tayo sa preparasyon, tama. Kulang ho tayo sa sistema. Kasi kung kulang ho tayo sa preparasyon, nagkaroon lamang ho sana tayo ng sistema, hindi ho tayo matatalo. Hindi ho tayo magkukumahog every time na mag-a-adjust po yung coach ng kalaban natin. Ngayon, kung tatanungin niyo ho ako, nagulat ba ako na 0-2 tayo at this point? Pwede pa ho tayo maging 0-3 mamaya? Kasi Italy ho yung kalaban natin. Ang ganda na nga ho sana ng pagkakabalasa nung schedule natin Dominican Republic. Kung tinalo ho natin yon at di ba maganda naman yung performance natin. Yun nga lang, nung nawala ho si Jordan Clarkson, nagkukumahog na tayo. Di ba, tas Angola, na pinagandaan ho natin ang gusto. Pero ano ho ang nangyari? Parang wala. Diba? Tapos saka natin kakalabanin yung Italy, alam na ho sana natin. Diba yung takbo natin? Hawak ho sana natin yung kapalaran natin heading into the next round. And perhaps dun ho sa aim natin na maging top Asian team to finish in the World Cup para ho meron tayong automatic slot doon po sa Olympics. Kaso walang nangyari. Nagulat ba ako na ganito yung sitwasyon natin? Hindi. Kasi lahat ho ng pinoint out natin sa spin.ph before, lumabas.
Wala ho tayong point guard. O ilan ho ang turnovers natin? Ako, I stand to be corrected, di ba? Inaamin ko ngayon na si Kiefer ang isa sa pinakamahusay na naging backcourt natin ngayon pong FIBA World Cup. Humanga po ako. Kaso ang tanong, pagka inuupo mo siya, walang pumapalit sa kanya. Wala tayong stabilizer sa opensa. Di ba? Kasi ho, wala tayong pure point guard doon sa team. And sabi ko nga po, kung hindi si Keeper yung kinuha natin, baka may mas magaling pa hong point guard na nagtimon. Hindi ho si Jordan Clarkson. Oh, wala ho tayong 3-point shooters. Pinoint out ko ho rin yan. Wala ho tayong proper preparation. Wala hong defenders. And then, ang sabi natin before, bago ninyo piliin si Jordan Clarkson, lamang na lamang eh. NBA caliber yung player eh. Kaso, ba't hindi ho natin binigyan ng chance? Ito po si Justin Brownlee to prove himself. Marami ho ang tumawa sa akin. No? Sinabi kong, ba ipag-try out nyo yung dalawang naturalized player natin na candidate. O, nagtawanan ho kayo. Sa tingin nyo ho ba, kung isinalang ho natin sa mga tune-up games, yung dalawa, magkaibang mga laro, makikita ho ninyo na ganun ho pala magiging problema with Jordan Clarkson? Kung sinalang ho natin sa mga tune-up games, yung mga naturalized candidates natin, nakita na ho natin yung problema, hindi ho sa mismong World Cup. At eto pa, ang isa, matakot na ho kayo. Sinasabi natin before na yung ginagawa po ng Japan B-League is not just for their club teams but for their national teams. Ayan. Tinalo ho nila yung Finland. Tingin nyo ho ba kung tayo yung lumaban sa Finland at napunta ho sa kanila yung Italy, kaya natin talunan yung Finland? Tingin nyo sa sistema na ganyan? Ang dali-dali kong hulaan ang laro natin eh. Bantayin nyo si Clarkson. Kahit ako mag-coach doon sa Dominican Republic tsaka sa Angola, kaya kong talunin yung Gilas eh. Kasi babantayan ko lang ho si Clarkson, tapos na laban. Nagkulang ho tayo, mga kaibigan, sa pakikinig ho ninyo sa tao at sa publiko. Yung mga basketball fans, hindi nyo ho dapat binabaliwala yung mga pananaw niyan. Pag sinabi nila na palpak yung coach natin, palpak yung coach natin. Di ba lumabas? O Coach Chot, tanungin kita ngayon, anong mukha ang ihaharap mo sa publiko? Buti sana kung dumikit tayo eh. Buti sana kung si Junmar may play sa ilalim eh. Si Junmar, 5 out of 5 over Dominican Republic. Bakit walang play? Ibig sabihin nun, kaya 5 out of 5 si Junmar, meron ho siyang nakukuhang kalamangan dun sa mga bantay niya. Hirap sa kanya yung mga bantay niya. Si Renza Bando po, ipinipilit na natin. Di ba nasubukan nyo? O, nalaman ninyo sa last 2 minutes na, last 3 minutes na ho nung laro natin against Angola. Si Jamie Malonzo po ba, ipinasok nyo ulit? Ang masakit ho, pag nakakuha ng rebound si Junmar, ilalabas nyo. Pag maganda yung laro ni Keeper, iuupo mo sa second half. Wala ho talaga mangyayari doon. Sa totoo lang po, naaawa ako sa SBP eh. Kasi gumagasta sila, hindi sila natutulog para ayusin yung atin pong hosting. Kaso ito po yung dent sa hosting natin. Yung